Ang tagal na rin pala, no? Hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang favorite ko. Favorite kong kausap, kaaway, kaibigan, kakampi. Ang dami na natin pinagdaanan simula pa lang noong high school tayo. Tandang-tanda ko noon nung unang date natin, pinagtatalunan natin kung sino nga ba dapat ang mag-first move. Ako o ikaw? Babae ba o lalaki? Sino nga ba? Hinahandog namin ngayon isang tanging balagtasan na ang paksay, makabuluhan at napapanahon lalo na sa kasalukuyang henerasyon. Magandang araw mga tagapakinig sa isang mundong patuloy na nagbabago. Isa sa mga usaping patuloy na pinag-uusapan ay ang mga tradisyonal na paniniwala ukol sa papel ng mga kababaihan at kalalakihan sa lipunan. Sama-sama nating pakinggan ang mga argumento ng dalawang balagtasero at alamin kung sino ang magwawagi sa laban ng kababaihan at kalalakihan. Ako po ang inyong punong nakambini, magpapakilala ng dalawang manulang. Isang nagsasabing kalalakihan ang higit na nararapat na mag-first move at isang nagsasabing kababaihan ang nararapat na unang magpakita ng motibo. Sa ating tanging balagtasan ngayon, haharapin natin ang tanong. Sino nga ba ang nararapat na mag-first move sa isang relasyon? Babae o lalaki? Ang kanilang paksa ay atin ang pakinggan. Maging ang balagtasan atin ang simulan. Bakit hindi pa sabihin ang hindi ko maamin? Ipapaubaya na lang ba ito sa langit? Ang hirap maging babae kung torpe yung lalaki. Kahit may gusto ka, hindi mo masabi. Hindi ako yung tipo nagbibigay motibo. Conservative ako kaya hindi maaari. Ako pa ba ang lalapit? Ako pa ba ang magsasabi? Nang di mo kayang ipagtapat o pakiramdaman na lang? Kailangan ko yung may lakas ng loob. Hindi ko kailangan ng torpe. Bakit ko sasabihin ang bagay na pwede mo din namang aminin? Hindi ba pwedeng ako naman ang habulin? Deserve ko din siguro maranasan na may maunang mag-good morning sa akin. Siguro ikay takot masaktan o mahindian. Akin na may naiintindihan. Ngunit nais ko rin iyong malaman na hindi masamang subukan na naunang magsabi ng nararamdaman. Ayoko mauna, sapagkat I've already expected something mula sa'yo. Akala ko, may ibig sabihin ang pag-like mo sa status ko sa Facebook. Nag-reply ka rin sa Twitter. Akala ko yun na. Akala ko you would confess your feelings na. Ngunit, hindi pala. Dahil dito, pinaninindigan ko ang kalalakihan ang nararapat na mag-first move. Hindi na balik, hindi ko masabi ang nararamdaman. Basta't huwag lang madagdagan ang sakit kung sakaling magmahal ka tulad ng pagmamahal ni Popoy kay Trisha. At ako na may masaktan tulad ni Basha. Kung mauuna ang negatibong perspektibo sa paksang pag-ibig ay paano ka matututo? Hindi ba't pare-pareho tayong tao na may kanyang-kanyang puso? Kaya it does not matter kung sino ang dapat na unang umamin. Ito'y sinisiguro ko sa'yo. I'll never choose to break your heart. Sa pagpapahalagang paggalang, lalaki nagpapakita ng tapang at damay. Sa unang galaw niya, relasyon ay nabubuo. Sa bawat hakbang niya, pag-ibig ay bubusbog. Sa mundo ng pag-ibig at pangarap, babae nagtataguyon ng bagong mga data. Sa pag-aalok ng puso at pananampalataya, sa unang hakbang niya, mundo'y nagilipas. Sa panahon ngayon, ay wala na kasiguraduhan sa karamihan ng bagay. At isa doon ay ang pag-ibig. Ang makaramdamang sakit ay parte ng pagmamahal. Ngunit kung ito ay dulot ng kalokohan at pagpapaasa, doon na magiging iba ang usapan. Naninindigan ako mga kalalakihan ang nararapat na mag-first move. Sapagkat maraming lalaki sa kasalukuyang panahon ang nagsisimulang manligaw dahil lamang napakitaan ng motibo ng kababaihan.
Sa usaping pag-ibig, hindi lamang kababaihan ang nasasaktan. Kaya naman ay pareho lang tayong susugal sa bagay na walang kasiguraduhan. Wala nang ibang magbibigay ng kasiguraduhan sa pag-ibig na ninais nating dalawa, kundi tayo lamang. Sa pagtatapos ng unang parte ng ating balagtasan, naway magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pantay na pagtingin sa kasarian at pagrespeto sa karapatan ng bawat isa sa pagpili ng kanilang mga hakbang sa pag-ibig. Ang ating talakayan ay naglalayong magbukas ng mga pinto ng pang-unawa at pagtanggap sa mga pagbabago sa lipunan. Magsilbing inspirasyon ang ating balagtasan upang itaguyod ang paggalang at pagtanggap sa pagkakaiba ng bawat isa sa pag-asang magbunga ito ng mas malawakang pagbabago at katuwaan para sa lahat. Sino nga ba ang dapat mag-first move? Babae o lalaki? Nakakatawa, di ba? Tanda mo pa ba yung first date natin? Una mo akong binigyan ng burger na may pangalan ko noong minsang wala akong dalang baon sa school. Ngayon, we share not just each other's burger, but each other's names as well. Napakasimple lang ng buhay natin noon. Ngayon, pinag-iisipan na nating magpakasal. Pero mahal, ano nga ba ang mas mainam na sistema ng pagsasama? Kasal o live-in? Ano sa tingin mo? Magandang araw mga tagapanood! Handa na ba kayong sumabak sa isang mapanakilong talakayang hatid sa inyo ng mga mahusay at makatang balagtasero sa usaping pag-ibig? Ano nga ba ang mas epektibong pamamaraan ng pagsasama? Ang kasal? O live-in? Makinig at magsaliksik at tayo'y magtatalo. Aray! Huwag mo akong saktan! O diba? Iyan yung mga katagang ayokong maranasan at marinig dahil lang sa isang desisyon na habang buhay kong pagsisisihan. Bakit ka naman aaray kung ang kasama na panghabang buhay ay ang taong tunay na iyong mahal? Kasal ang dapat pinipili dahil ito ang hudyat ng pangako, ng dedikasyon at ng pagtitiwala sa isa't isa. Ako ay naniniwalang higit na mas mahalaga na magsama muna sa iisang bubong o live-in ang magkasintahan bago ang kasal na kung saan ay wala ng atrasan. May paninindigan ako na kasal ang epektibong pamamaraan ng pagsasama. Sa kasal, ang pag-ibig ay lubos at tunay. Sa harap ng Diyos, tayo ay magkakapalad na magkasama. Ang pangako'y sagrado, walang harang takot. Kasama ka hanggang sa dulo ng landas na ito. Sa madugong laban na ito, ipakikita ko kung bakit mas mainam na magsama muna upang maipakita ang tunay na hangarin bago magtungo sa altar na tatahakin. Hindi man kailangan agad-agad na magpakasal para masabing mahalaga ang isang relasyon. Dahil ang kasiguraduhan ay makakantang sa pagsasama na magbibigay ng tiyak na direksyon. Dito natin makikita ang kanilang ugali, pangarap, at mga hangarin na ating magiging gabay sa susunod na tatahakin. Ano? Live-in? Live-in na kapag dumating na ang mga katagang, it's not you, it's me. I deserve an explanation. I need an acceptable reason. Ay magwawagas na ang pagmamahalan at saka magpapaka. Minsan, kailangan mo lang talaga magsimula ulit upang malaman kung ang panibago ba ay ang the one. Kasi I believe na ang pagmamahal at pag-aasawa ay hindi ginagawang trial at error lang. Hindi porket nabigo ka ng isang pagkakataon, eh susukuan mo na. Tandaan mo, kaya nga may katagang for better or for worse. Ang relasyon ay hindi base sa bilis ng takbo, kundi sa siguradong hakbangin. Upang ang pag-ibig ay maging matatag at ang puso'y paghayag ng totoong damdamin. Naniniwala
tinatawag sa katagang, the only way to fully know a person is when you live with them in one roof. Na kung saan ang bawat gabi't araw, ang relasyon ay napagtitibay ng pagmamahalang nagsusumigaw. Ika nga ni Popoy, she had me at my worst, you had me at my best. Pero binaliwala mo ang lahat, and you chose to break my heart. Ang hirap marinig ng mga katagang ito, lalo na kung kasal na kayo. It would be miserable na yes, kinasal kayo, but you later on found out that you're not really meant for each other. Mahal kita, kaya't handa akong magpakasal sa'yo sa harap ng altar. Kaysa raw magmahal kung kasal ang pag-uusapan. Ngunit sa libin na ito ay wala pang kasiguraduhan. Dating phase kung tawagin, para mas makilala natin ang taong dapat ba rin para sa atin. Mas tama siguro na ang i-instinct natin ay kilalanin at kilatisin kaysa subukin ang live-in bago ang marrying. Dahil sa ganitong paraan, mas makikilala natin sila ng lubusan. Hindi naman natin paglalaanan ng love and affection ang isang taong hindi ka naman sigurado, di ba? Teka! Kilalanin mabuti sa kasal ay hindi. Subalit, mas mabisa raw ito ang ulipin ng sandin. Ano nga ba ang dapat natin sundin? Ang huling argumento, atin ang dinggin. Alam naman natin sa panahon ngayon, marami nang nagmamadaling magpakasal na nauuwi lamang sa hiwalayan. Ayokong umabot sa punto na magmamakaawa ako. Katulad ni Basha na, sana ako pa rin. Ako na lang. Ako na lang ulit. Dahil lang sa nanghihinayang ako sa kasal natin. Kung paksa lang naman ay para malaman ang ugali sa loob ng bahay, sana'y tumatak sa isip natin na kahit hindi mo man agad makita ang mga bagay o ugali ng relationship mo, kapag mahal mo, ang pagmamahal ay sapat ng pundasyon para maging matatag kayo. Mahalaga na handa kang mag-adjust at tanggapin ang lahat para sa isang matatag na pagsasama habang buhay. Sa gitna ng labanan ng kasal at live-in, alin nga ba sa dalawa ang tunay na panalo sa atin? Ang kasal, sagra't may legal na silbi. Ngunit ang live-in, praktikal at tila mas mapagkumbaba. Sa kasal, mayroong commitment at pangako. Sa live-in, mas malaya at walang halong pagsusugal. Ngunit sa dulo, kung ano ang epektibo, ito'y nagmumula sa puso't diwa, hindi sa papel na makinang at makinis. Kasal man o live-in, kung ang pagmamahalan ay totoo, walang hadlang, walang hangganan, ang bawat araw ay pambihira. Puso'y nagliliyab, sa buhay na puno ng saya at pag-asa'y ito'y tunay na di matatawaran. Ito'y tanging sandali. Ano ang mas epektibong pamamaraan ng pagsasama? Kasal o live-in? Nating ito, mas pinili mong mag-live-in tayo. Nagalit ang tatay, pero pinaglaban kita. Inilayo nila ako sa'yo, hinanap kita hanggang sa nahanap na kita. I found you and I just lost you. Hindi mawala sa isip ko yung future na pinlano natin. What if tayo pa? What if ako pa? Mahal kita, Popoy, but this time, you choose to break my heart. Wala ng bakas ng kahapon ko. Never mind, Tuloy pa rin never mind. I can love me better. Lagi mong tatandaan, yung nawalan ako ng baon, that is the greatest thing that ever happened to me. Kasi, it brought me to you. I love you so long, boy. Nagmamahal, Basha.